Hallelujah. Ayan. So, Boker Tov po sa bawat isa. Ayan, tanggalin ko lang. Ay, isa lang po yung good morning po sa bawat isa. Ayan, mga hindi po alam ng iba ano po yung Boker Tov. Ayan, so, praise God. Praise God for today. Praise God dahil nandito kayo today. Amen. Praise God dahil ikaw ay makikinig today. Amen. So, bago tayo mag-proceed dun po sa word ng Lord, konting trivia lang for today. So, today is February... Teka lang po. Ayaw. Ay, okay po. Ayun. Nag-i-exhibit, ano? Ayan, so today is February 26, 2023. Tama po ba? Mali po ba ako ng date? Tama po. So, gaya na sabi kanina ni Pastor, this is the last Sunday of the month. And konting trivia lang that this month is the month of Adar. So, hashtag CTTO. So, hindi po ako, kinuha ko lang po yan sa Facebook. So, this is the month of Adar. So, ano po bang meron sa Adar? It is a Hebrew calendar. So, and a month to rejoice over salvation. And also, next month po, isa-celebrate ng mga Hudyo, yung tinatawag nila na Purim. Ito po ay walang kinalaman sa Feast of the Lord, but then gusto ko lang po siyang i-share kasi may kinalaman po ito sa ituturo po ng Lord today. So ito po ay, ano po bang meron dito sa Purim or Purim, di ba? So during the Feast of Purim and Passover, which will happen po after this feast. So, Purim, then sunod na po is the feast of the Passover, which is the first feast na ating isi-celebrate for this year. Kaya meron po tayong tinatawag na NPG, National Prayer Gathering. So, doon din po is masaselebrate natin yung feast of Passover. So, during feast of Purim and Passover, they are celebrating God's deliverance of His people. So, kaya ang Adar ay kinukonsider, FYI, sabi nga po nung sa nabasa ko, ang Adar daw po ay kinukonsider ng mga Hudyo or nila na pinakamasayang buwan. Ayan, sa Jewish year. So bakit nga ba pinakamasaya ito? Kapatid, sino po dito ang tumanggap na sa Lord? Sino po dito yung na-save na ng Lord? Di ba pag tayo po ay na-save, meron po tayong bagong buhay, tama? Niligtas po tayo ng Lord from doon sa ating mga kasalanan. So dahil tayo po, yung nakaraan natin, nilinis na yun ng Lord, siya po ay namatay sa krus para pagbayaran po yun. Tama po? So kapag meron tayong natanggap na free gift, di ba? So malungkot ba tayo? Malungkot ba tayo dahil, wow, may nagligtas sa akin, di ba? Dapat masaya tayo. So, syempre, bakit magiging masaya na bago na kasi yung dating ikaw? Tama po ba? Sa mga nakatanggap na sa Lord, dati nating makasalanan na buhay, tapos binigyan ka ng bagong buhay, pinatawad ng Diyos yung mga kasalanan natin. Tama po ba? And dapat tayo ay masaya. Same with them. Di ba po? So, ganun din sa panahon na ito, they are remembering po yung goodness ng Lord. So, they are remembering the goodness ng Lord at pagliligtas sa kanila. Una sa panahon, ito pong Purim, before po nito is the feast also of Queen Esther. So related po dito yung story po ni Queen Esther. So ano bang meron dito? Kasi si Queen Esther po, after 3 days of fasting and praying, pumunta siya sa hari, di ba? Tapos, through her, ginamit po siya ng Lord para maligtas yung mga Hudyo, di ba? Kasi merong pinaplanong masama sa kanila si Haman. Diba? Distraction para sa mga Hudyo. And because of Queen Esther, dahil po sa kanyang paglapit sa hari, nagkaroon po siya ng favor sa Lord. Diba? That's why they are always remembering this day po. So they are remembering yung victory na nakuha nila. And actually po, as I was praying kung ano po yung message sa atin ng Lord,
dinala niya po ako sa isang sitwasyon. Ayan. So, sitwasyon po na ako mismo, actually, na born again ulit. O, di ba? Na born again ulit. Di ba? Pero kidding aside, kundi mas humanga po ako sa ating Lord. So, itong sitwasyon na yan, ang totoo niyan, sino na po dito nakapag-evangelize? Sino na po nakakapag-share ng gospel sa iba? Ayun, wala po. Amen. Ayan. So, ang totoo niyan, every time po nakakapag-share tayo sa iba, nakakapag-evangelize tayo, nakakapag-pray or nakakapag-visit po tayo sa iba, ang totoo, ako or tayo ang unang nabibless. Tama? Di ba po? Yes, pumupunta tayo to bless them. Pero ang totoo, tayo rin po nabibless. Tama po ba? Kasi may impact din sa atin lahat ng stories po nila. Tama po ba? Kaya, alam niyo po, napakasarap maglingkod sa Lord. Isa lang po nag-amen. Masarap maglingkod sa Lord. Amen? Ayan, praise God. Lord, nakita mo. Ayan, so actually po, meron po kaming binisita recently sa kasamahan po natin sa ministry. Ito po yung online Bible study natin. And sobrang nabibless po ako doon sa binisita po. Kinamusta ko po sila. Actually, itong bahay po na ito, itong family po na ito, una, yung anak niya po, yung naka-encounter sa Lord through situation na akala niya po mamamatay na siya. Ayan, so, nung nasa ospital siya, nagpipray siya sa Lord, Lord, pagalingin mo ako. And unang-una nakita ko po siya, yung po agad yung story niya sa amin, na sobrang nakaka-bless. And ito naman po, nung bumalik ako sa kanila, anong nangyari po niyan, yung nanay niya po, ayan, yung nanay naman po niya, yung naka-encounter sa Lord. Kasi, totoo niyan, yung nanay niya po ay dinala sa ospital last year. Pero hindi po, nung dinala po sa last year, ito po ay nagkaroon ng something sa stomach. Nakalimutan ko po yung sakit niya. Bali, hindi po siya makakain. So, siya po ay dextrose na lang yung nagpapakain po sa kanya. Tinurukan po siya. Ang daming turok sa kanya for how many days. Tas matanda na po to. Then one time, nung nagpipray siya sa Lord, Lord, gusto ko nang makakain ng solid food. Like, for how many days? 3 days na ata yun na hirap na siya. Kahit sino naman, di ba po, tama? Ang hirap na isang meal lang, mamiss mo. Tama po ba? Ay, wala, ako lang. Ayan. So, sabi po niya sa apo niya, Apo, pipikit lang muna ako, sabi niya gano'n. Tapos, ayaw nung apo niya kasi natatakot sila na baka hindi na dumilat. Ayan. So, pero, nung time na yun, pinilit niya pa rin pumikit siya. At yung pagkapikit niya, hindi ko po sure kung nakatulog siya that time. Pero, sabi po niya, yung kwento niya, nung pagpikit niya, meron po siyang nakitang sobrang liwanag. Akala niya po, yung sasakit niya sa mata. Di ba? So, sobrang liwanag. Then, may nakita po siyang faces. Ayan. So, faces. Ganyan. Then, nagpipray siya, Lord, ayoko pong mamatay, ayoko po muna. So, akala niya kasi that time, I see the Lord na ba? Parang ganon. Pero, alam niyo po, nung moment na yon, nung nakita niya itong etong face na ito, is that, bigla po siyang nagising sa isang hawak sa muka, na pagdilat niya po, wala namang ibang tao, kundi apo niya. Napakalaking kamay na humawak sa kanya. With that one touch, alam niyo po ang nangyari sa kanya. Nung time na yon, nung hinawakan po siya, pagkagising niya, after ilang araw, siya po ay unti-unti nang inaalisan ng swero. Nababawasan yung swero sa kanya. Hallelujah! And alam niyo po, nung time na yon, unti-unti na rin po siyang nakakakain. With that one touch from the Lord. I believe it is from the Lord. And I don't know kung nanonood po siya, pero ayun po, sobrang ako po yung na-bless sa story niya. Kami yung na-bless nung kasama ko, ayan, sa story niya. Kasi, alam niyo po yun, ito, hindi po talaga regularly hindi pa po siya nakakaatin ng church. Siya lang po ay bina-Bible study natin. So, during that time, na-encounter po niya yung Lord. Diba? Parang in an unexpected way. At ito pa po. After ilang araw, akala nila magtataga sila. Siyempre, nakakain na siya ng solid food. So, sila po ay nakauwi na. At ito pa po. Sobrang nakaka-bless kasi even yung mga bills, ang Lord ang nagbayad.
Wala po siyang wala silang binayaran. Praise God. At alam po yun, parang, wow, ako yung sobrang na-amaze ako na, wow, napakabuti ng Lord, kapatid, not once, twice na po sila. And I believe, and I declare talaga na sila po ay makakasama na natin dito. Amen? Pag-pray po natin sila. So, alam niyo po, during the time, habang nakikinig ako sa kanila, merong ini-echo sa akin ang Lord na word. Merong ini-impress sa akin. And during, hindi po siya natapos, Sabado po kasi, nung Sunday, paulit-ulit kong naririnig itong word na ito mula sa Panginoon. At talagang dinidesire ko na siya, pinagpipray ko na po siya. At during this week, nung nagpipray ako ng word, nagme-meditate ako, ito pa rin po yung word na paulit-ulit na nag-e-echo talaga sa akin na pinapakita ng Lord. At ito po yung isi-share ko today. That is the King's one touch. Amen. So, sige po, tayo po ay manalangin lamang. Tayo po ay pumikit at yumuko. Hallelujah. Hallelujah, God. Lord, salamat po sa araw na ito, O God. Lord, hindi aksidente yung bawat kaluluwa, bawat tao na narito ngayon ay nandito nakikinig, O God. Lord, I pray, buksan niyo po lahat ng tenga, lahat ng mata, lahat ng puso. God, walang uuwi po nang hindi mararanasan itong word mo sa amin today, O God. Lord, it will manifest, Panginoon, sa bawat isa today, Panginoon. Lord, salamat po. Salamat, God, kasi napakabuti niyo po sa buhay ng bawat isa. Lord, i-prepare niyo po yung puso namin, yung tenga ng bawat isa, O God. Lord, walang madidistract in Jesus' name, O God. Lord, alisin niyo po yung spirito ng antok, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, O God. Lord, lahat magfo-focus sa iyong salita, O God. Lord, they will be amazed how you move, Panginoon. And Lord, itong salita mo, ito ay bagong seed sa kanilang mga puso, sa kanilang buhay. Sa araw na ito, O God. Lord, maraming salamat. Lord, you plant this seed, Panginoon. You water it, O God. In Jesus' name, Panginoon. Lord, salamat po. And salamat, Panginoon, dahil ginamit mo ko as your vessel, Panginoon, to share your word. Lord, walang ibang maitataas. Walang ibang glory ang maitataas dito, kundi ang glory mo lang. Salamat po, Panginoon. We love you, God. In Jesus' name we pray. Amen. So, samahan niyo lamang po ako basahin itong verse na ito. 1, 2, 3, fire. Numbers. Whenever the cloud was taken off from over the tent, after that the Israelites journeyed. Sorry po. Ito po. Ayan. In the place where the cloud rested, there the Israelites encamped. At the Lord's command, the Israelites journeyed. And at his Ayan, praise God sa pagkabasa po ng salita ng Panginoon. And today, may gusto lamang pong i-share sa atin si Lord na tatlong bagay. Tatlong touches that will have a great impact in our kingdom living. So number 1, the touch of protection. So, sabi nga po kanina doon sa verse na yon na binasa natin, balikan lang natin, di ba? And on the day that the tabernacle was erected, ibig sabihin, ito yung araw kung saan sinet up po nila yung tabernacle. Then ano po nangyari? Nagkaroon po ng covering, which is the cloud by day and the pillar of fire by night. So, ayan, wait lang. Ayan, so ayan po sa picture na yan, makikita po natin yung cloud by day and the pillar of night by fire. So,
pillar of fire by night pala, sorry po. So sabi dyan, habang sila po ay nag-set up ng camp doon sa Mount Sinai, naranasan po nila yung protection ng Panginoon, tama? So through the cloud sa umaga, ayan, and yung pillar of fire sa gabi for protection, and ilaw din sa gabi, tama po. And they, throughout ng journey nila, they will not move if walang command si Lord. I don't know po kung napansin nyo, for how many times sinabi dyan, they will not move until the Lord commanded them. So, ibig sabihin po, hindi po sila gagalaw ng walang word. Tama po. And alam nyo, as I read these verses, I was reminded of the seasons of life. Ayan, na may mga seasons po ng buhay natin na panandalian lang, tama? At meron din naman na ang tagal, na kahit gusto mo nang matapos, kahit gusto mo nang umalis doon sa season na yun, Lord, bakit ang tagal? Di ba? Lord, bakit ba tumitenga na ako dito? Di ba? But parang hindi ako makaalis-alis. Sabi ng Lord, anak, wala akong word, hindi ka pwedeng gumalaw, hindi ka pwedeng umalis. Di ba? Hindi ka pwedeng mag-set up ng bago sa ibang lugar. So, hanggat walang command, hanggat walang word to go para magsimula ng bago, walang word to walk, walang word to march forward, hindi ka pwedeng kumilos. Tama? So ano pong feeling ng ganun? Meron ba kayong pinagpipray na para bang naiinip na kayo kasi walang word? Di ba? Na parang, ang tagal naman ng word ng Lord, ang tagal ko na sa season na ito, di ba? Na hindi mo pa rin maranasan, hindi mo pa rin alam mo, hindi ka makamove forward kahit gustong-gusto mo na. Kasi ang sakit na, di ba? Di ba? Pagod na pagod ka na, pero walang word eh. Tama? Napakahalaga po mga kapatid na mayroong word. Tama po. Gaya po na itong video na to. Ito po ay sa Intercessor Summit po. Ayan, so alam niyo po, during that time, kasi ako po nag-ooperate, kinabidyohan ko po sila, sobrang nabibless ako kasi talagang meron tong implication sa ating spiritual. Hanggat walang word to go, hanggat walang word to march forward, hanggat hindi sumisigaw si leader, di ba? Hanggat walang sinasabi na salita na go, hindi ka pwedeng humakbang. Pansin nyo po, ito rin na sobrang nakita namin during that time. Meron pong tinatawag na pillar of fire by night and yung pillar of cloud by day sa itsura po nung place na yan. Sobrang, hindi ko na po napakita, pero sobrang nakaka-bless po yung time po na yan. And gaya po sa video na yan, di ba ang ganda pagmasdan na sabay-sabay? Tama? Though medyo merong may nahuhuli. Ayan. They are under the pillar of fire and cloud. Hanggat walang hudyat, hanggat walang signal, hindi pwedeng mag-go. Kapatid, bawal mahuli. Focus lang sa goal. Focus lang dapat sa pupuntahan. Hindi mo pwedeng pangunahan ng Lord. Kasi pwede mong ikapahamak, pwede ka ring maiba ng landas. Tama po ba? So, napaka-personal ng word sa akin, ng word na ito sa akin kasi ni-reveal siya sa akin ng Lord during quiet time ko this past few months po talaga na gusto ko lang i-share sa atin. Sabi ng Lord sa akin, tapos na yung season of waiting, tapos na yung season of hurting, and this is the season of rejoicing and turning light from darkness, the breaking of your new dawn. Kapatid, if naniniwala ko doon, ang kinimurin yun. Kasi hindi lang sa akin yung word na yun. I believe para din po yun sa'yo, tama? Para sa atin yun. Sabi nga dito, the old season is coming to an end. Kung naniniwala ka dito, say amen. The old season is going to end. Amen po. Sabi dito, God is a God of seasons. Tama? And God, who is the author of our season, is commanding it. May delay ba sa buhay mo? Ano yung season na para bang antagal? God, who is the author
will command it. Tama po ba? That old season, huwag kang mauuna. Huwag pa bigla-bigla. Ayan. Learn to discern times and seasons. Dito ko naunawaan yung word ng Lord sa akin nung January for 2023, which is recalibration. Ayan. Unti-unti, in the process talagang nauunawaan ko bakit sinabi yun sa akin ng Lord. Kasi sabi dito, as the author, if when it is time to speak out, and when it is time to keep silent, when to advance, and when to pause, the Holy Spirit will teach us about His timing. Amen? And sabi din dito, to understand the signs and to move accordingly. Ayan, so sabi po dyan, alam niyo po ba, gaya ni Abraham, di ba ready na po siyang isacrifice si Isaac, tama po ba? Sinunod niya naman may command din siya ng Lord. Sinunod niya naman lahat ng sinabi ng Lord. Kahit masakit para sa kanya, handa niyang i-give up lahat. Kasi sabi ni Lord alam niyo po yung si Isaac, anak niya po ito na, ang tagal niyang pinagpipray. Di ba? Tapos sasabihin ng Lord, give up. Bigay mo sa akin, offer mo sa akin. Di ba? Then, alam mo yung ang tagal mong pinagpray, ito na yung answered prayer, doon babawiin ng Lord. Parang wow, Lord, parang ang sakit naman noon. And alam nyo, ito yung nauunawaan ko kay Lord that time, that in the place of surrender, there is a touch of protection for you and me. Bakit? Kasi maaring yung time na yun, sa kabilang side ng bundok, di ba nandun si Abraham, si Isaac, ready na yung ram to sacrifice, di ba? So nandun na po lahat. Diba? Hinihintay niya na lang yung hudyat ng Lord Naka-ready na nga siyang, nakagano na siya dun sa kay Isaac Diba na walang kaalam-alam yung anak niya. Pero hindi niya nakikita on the other side of the mountain, yung ram, paakyat pala. Yung ram, nire-ready pala ng Lord. Diba? Yung sinurrender mo kay Lord, may mas best pala na kapalit. Amen? May mas best pa na offering para sa Lord. Tama po ba? Pinoprotektahan ka pala ng Lord. Kaya niya pala pinag-give up yun. Or tinitignan ng Panginoon hanggang saan yung extent ng kaya mong isurrender sa Panginoon. Tama po ba? Wow! Thank you po, Lord. So sabi nga po dito, meron lang po akong binabasa or na isang preacher, sabi niya dito, waiting on the Lord is not just praying, but waiting means not moving until God tells you to do so. Waiting is not losing patience. They that wait are able to see. Kung sino daw po yung naghihintay, sila po talaga yung nakakakita. Amen? Waiting is a blessing. Do you believe in that? Waiting is a blessing. So, sabi po dito, kapag tayo daw ay naghintay sa word ng Lord, makikita natin Tama? Malalaman natin yung tamang daan, strategies, words, at tamang blessing. Di ba? Kapag tayo ay obsessed sa Panginoon, di ba? Kapag tayo sobrang in love sa Lord, hindi na siya nag-aalala kasi wala na siyang kapalit. Alam niya wala siyang kapalit sa'yo. Tama? Wala siyang kaagaw. Nakadepende lang tayo sa Panginoon. Kaya kapag isinuko po natin ang lahat sa Panginoon, ang Holy Spirit, ang totoo, yung Holy Spirit po yung mas nakakakuha sa atin. Nung time po na pumunta tayo dito sa church, we are expecting something from the Lord. Pero ang totoo, si Lord din nag-e-expect sa'yo na may ibibigay ka sa Kanya. Ang Lord din nag-e-expect sa atin ng something. And what is that something na kaya mong ibigay para sa Lord? Diba? So, mas madaming nagagawa ang Lord, ang Holy Spirit para sa atin. Mas madami siyang pinupunuan kasi binigay na natin yung lahat. Sinurrender mo na Parang, ito yung sinasabi ng Holy Spirit sa atin. Okay, my child. Okay, my child, it's my time to shine. Diba? Let me do that. Diba? Let me do that thing na, alam mo yung parang sa tingin mo hindi mo kaya. Diba? So, let's proceed po sa pangalawa. Ito po, bear with me, medyo mahaba po ito, pero salita na lang po tayo. So, ako po magsisimula. Mark 5:21-42, verse 21, Jesus got into the boat again and went back to the other side of the lake where a large crowd gathered around him on the shore. Verse 22.
Pleading fervently with him, "My little daughter is dying," he said. "Please come and lay your hands on her. Heal her so she can live." Verse 24. A woman in the crowd had suffered for 12 years with constant bleeding. Verse 26. Verse 27, she had heard about Jesus, so she came up behind him through the crowd and touched his robe. Verse 28. Immediately the bleeding stopped, and she could feel in her body that she had been healed of her terrible condition. Verse 30. Verse 31, his disciples said to him, "Look at this crowd pressing around you. How can you ask, 'Who touched me?'" Verse 32. 33, then the frightened woman, trembling at the realization of what had happened to her, came and fell to her knees in front of him and told him what she had done. 34. 35, while he was still speaking to her, messengers arrived from the home of Jairus, the leader of the synagogue. They told him, "Your daughter is dead. There's no use troubling the teacher now." 36. 37, then Jesus stopped the crowd and wouldn't let anyone go with him except Peter, James, and John, the brother of James. 38. 39, he went inside and asked, "Why all this commotion and weeping? The child isn't dead, she's only asleep." 40. 41, holding her hand, he said to her, "Talita koum," which means, "Little girl, get up." Sabay-sabay na pa tayo. And the girl who was 12 years old immediately stood up and walked around. They were overwhelmed and totally amazed. Thank you po, Lord. So maybe some of you are familiar na po sa story na ito. And alam niyo po, for different angle nitong story, makikita natin po siya sa tatlong synoptic gospel. So ano po yon? Si Matthew, Luke, and yung binasa po natin, which is Mark. So dito ko po kinuha yung pag-aaralan natin dahil mas detailed ang story nito, kaya mas mahaba. At lahat po sila sa 3 books, alam niyo po, iisa lang yung title nila. Ito po, Jesus Heals in Response to Faith. So ano po yung number 2? The touch of recuperation. Ha? Ano yun? Diba? So, recuperation is a process of regaining a former state or condition, especially to recover health or strength. Actually, it is another word for healing. So, balikan lang po natin yung binasa natin. Himay-himayin lang po natin. So, ito po, dito po tayo. Sabi dyan kanina, ako na lang po, di ba? So, tatagalugin ko na lang po. So, sa dami po ng tao, di ba? Lahat naghihintay kay Jesus. So, lahat lumapit at may isang lumapit po sa kanya, which is si Jairus. Ayan, which is leader po siya ng local synagogue. Then, nung nakita niya si Jesus, siya po ay lumuhod, nagmamakaawa sa Lord. Sinasabi niya, "Lord, pumunta ka." Sabi niya, "Mamamatay na yung aking anak. Pumunta ka sa bahay ko, ilay hands mo siya, heal her so she can live." So, alam niyo po, kung titingnan natin sa story na to, yung priority talaga ng Lord, ayan, so unang-una, ang priority talaga ng Lord is pumunta sa bahay ni Jairus, tama? Para pagalingin itong anak ni Jairus, di ba, na mamamatay na. Yun yung priority, focus, yun yung first po talaga ni Lord. So, kahit siksikan yung tao, nagtutulakan para sa kanya,
'Diba? Then suddenly, sabi dito, si Jesus daw pumunta sa kanya. Habang papunta siya, syempre, ang daming tao. They are amazed kasi, wow, itong Jesus na ito, ang dami ng pinagaling, ang daming story. So, ang daming sumunod sa kanya na crowd. Then, suddenly, merong isang babae mula sa crowd na nag-suffer po siya for 12 years ng constant bleeding. 'Di ba? Constant bleeding, ibig sabihin walang hinto, walang tigil. Actually, sa isang babae po, ayan, talking po sa mga babae, pag tayo po ay may buwan ng dalaw, 'di ba? So, minsan meron tayong tinatawag na dysmenorrhea, masakit ang ating mga puson. At napakahirap kapag, alam niyo 'yun, yung makita mo yung merong lumalabas sa dugo, tapos makita mo, or even naman sa lalaki kahit sino na masugatan, sino po dito yung takot ka na pag nakakita ka ng napakaraming dugo na sa'yo galing, talagang mamihimatay ka na. Diba? Parang gusto mo nang mag-pass out. So, meron bang ganun dito? Ayan. Wala. Matapang, praise God. Diba? So, di ba napakahirap na parang manghihina ka na may sugat ka nga lang parang bago mo nga gamutin. Sobrang, alam mo yun, yung una wala namang sakit pero biglang sumasakit, di ba? So, what more ito, di ba? What more itong woman na ito? 12 years siya, kapatid. 12 years na dinudugo. And sabi po dyan sa verse 26, lumapit na siya sa lahat ng doktor. Over the years, binigay niya, ginastos na niya lahat ng meron siya para pagbayaran. Bayaran itong mga doktor kasi umaasa siya di ba, na siya ay gagaling Pero ano nangyari, sabi dyan, in fact, siya po ay mas naging malala pa. Tama po. Mas naging malala pa yung case niya. Pumunta na siya sa doktor, nagbayad na siya, naubos na yung pera niya, di ba? Pero sabi dyan, mas lumala pa. So, alam mo yun, naubos na yung meron, mas nagiging worse pa yung pakiramdam niya. Then, sabi po sa verse 27, she had heard, narinig niya, di ba? Nagmarita siya, hindi joke lang. So, narinig po niya, ay, may Jesus daw, sabing ganun. San yun? Nakakapagpagaling daw siya, di ba? And through the crowd, nakita niya po yung time na yun, di ba, na saan yung Jesus na yun? Tapos narinig niya, uy, si Jesus. Di dali-dali siya, pumunta siya doon, di ba? So, syempre, alam mo yun, nandun yung eagerness niya, nandun yung desire niya. Ako din, gusto kong gumaling. Syempre, kahit sino naman, di ba? Mayroong isang Jesus na nagpapagaling, pero wala siyang idea sino ito. Di ba? Wala siyang, maaring hindi niya pa nga nakita si Jesus or na-encounter. Pero dahil sa mga testimonies ng mga gumaling or maaring narinig niya, mas lumakas yung kanyang faith. Di ba? Uy, may hope. Di ba? Mas lumakas ang kanyang pananampalataya na kahit hindi niya sigurado sino ba to. Di ba? Baka lang to, doktor, kwak-kwak. Di ba? Gusto niyang makilala, gusto niyang malapitan. At actually, sinabi dyan sa verse 28, for she thought to herself, if I can just touch his robe, I will be healed. Remember, just touch. One touch, then one touch, then she will be healed. Tama po. For she thought to herself, if I can just touch his robe, I will be healed. Sabi po dyan, yung desire niya, yung eagerness niya for Jesus, whom she knows that can heal. Minsan, ito yung hinahanap po sa atin ng Lord ngayon. Yung eagerness, yung desire, yung yearning natin sa Lord. Diba? Sabi dyan, if I can just touch. Alam niyo po, kung ilalagay natin yung sarili natin doon sa story ng babae, ikaw na dinudugo, ikaw na may karamdaman na matagal na lumapit ka na sa lahat ng doktor, pero hindi ka napapagaling. Tapos narinig mo, mayroong Jesus, mayroong someone that can heal you. You will do everything. Kahit ang daming crowd, kahit siksikan, kahit masasaktan ka na, physically lalo, but still you heard that there is Jesus. There is just, alam mo po yun, yung desire niya na matouch yung robe niya. Diba? And sabi dito sa verse 29, immediately. Kapatid, hindi sinabi sa Bible, on the next day,
Hindi sinabi sa Bible next week, on the next year. Hindi. Immediately, the bleeding stopped. Immediately, the healing stopped. Sabi dyan, no, just one touch from his robe. One touch, then immediately, siya po ay gumaling. Immediately, the bleeding stopped. Diba? Immediately. Kapatid, agad-agad. Wow, gusto ko yun. Agad-agad. Gusto ko yung ganun. Amen? Gusto ko yung ganun. Ano yung sabi? Ano yung sabi kanina? You need to have that desire, yearning, eagerness for the Lord. Diba? Lord, gusto kong gumaling. Lord, gusto ko to. Lord, ganito. Diba? Immediately, the Lord is looking for that people na may desire na talagang nagsusumiksik sa Lord. Diba? For 12 years, kung tutuusin, for 12 years, pwedeng sumuko na siya eh. Diba? For 12 years, sino ba namang lumalabas yung dugo? Siyempre, nakakapanghina po yun sa totoo lang. Diba? Pwedeng sumuko na siya, pwedeng maghintay na lang siya ng oras niya. Pero this woman, andon po yung hope and faith niya that one day meron po magpapagaling sa kanya. I believe ito kasi yung timing ng Lord, na minsan hindi po natin nauunawaan kasi minsan gusto natin agad-agad yung sagot ng Lord. Tama po. Kapag ang tagal na, ayawan na. Diba? Waiting is hard, tama po. Pero worth it siya, lalo na kung bunga ito ng panalangin. Sabi kanina, waiting is a blessing. Tama po ba? Then ito na. Proceed tayo sa story. Ayan na, so isipin nyo yan, kunyari ako si babae, di ba? Tapos hinawakan niya si Jesus. Tapos napahinto po si Jesus, naglalakad siya. Ang daming crowd, di ba? Ang daming tao, nagsisiksikan. Kung saan siya, nandun din yung mga tao, sinusundan siya, tama. Tapos, sabi po dyan, who touched my robe? Ha? Parang, sabi nga ng mga disciples, di ba, kung lalagyan natin to ng talaga, na sabi dyan, itong si Lord, sabi niya, syempre Lord, crowd yan, siksikan nga, hindi nga kami magkaunda o gaga, di ba? Tapos, sasabihin mo, sinong nag-touch sa'yo? Malamang marami. Di ba, pwedeng sabihin ng disipulo yun, Lord, pwedeng siya. Tapos, maaring iniisip nila, sino yun? Nagtuturuan yung mga disipulo. Ikaw ba yun? O kaya yung ibang tao, ikaw ata yun eh. O kaya ito pa, nakatayo si Jesus, tapos may mga nakatayo di sa harap. Nagtuturoan din sila, kinakabahan sila. Hala, sino yun? Umamin na, di ba? Parang, but then he keep on looking. He keep on looking around to see who had done it, sabi dyan. Then, syempre, walang aamin. Sino bang aamin na parang kahit di mo namang kasalanan, di ba? Parang ayaw mong magsalita, lalo pa itong babae na to. Pero, sabi dyan, the frightened woman, trembling at the realization of what had happened, came and fell to her knees, sabi dyan. Pero, alam mo yun, natatakot sila at syempre, etong si ate, no? Si ate, natakot siya, hindi dahil sa tanong eh. Hindi siya natakot sa tanong ni Jesus eh. Di ba? Hindi siya natatakot na mapahiya siya eh. Di ba? Kundi nanginginig siya dahil po na-realize niya na siya ay gumaling na. Dahil na-realize niya na there's something na nagbago sa kanya. With that just one touch. Tama po ba? At inamin niya na siya yung gumawa nun at sinabi sa kanya ng Lord ito. Sabi ng Lord sa kanya. And he said to her, Daughter, your faith has made you well. Go in peace, your suffering is over. Bigyan ko lang po kayo ng background tungkol dito. Kapag sinabi kasing, sa Leviticus 15:25, pag ang isang babae daw ay nag-flow ng blood, dinudugo for many days, that is not related, na wala naman siyang menstrual period, or yung blood na yun, it continues beyond the normal period po, siya po ay ceremonially unclean. Diba? As during her menstrual period, the woman will be unclean as long as the discharge continues. Pero, sabi po dyan, yung laylayan lang ng robe niya, ang hinawakan niya. Pero anong sabi ng Lord? Daughter, your faith has made you well. Alam niyo yun, ang sarap sa feeling niya,
ang sarap ng feeling niya na bukod sa siya po ay pinagaling physically, even yung soul niya nakaranas ng kagalingan. Tama po ba? Why? Kasi ito pong babae na to, she lived in isolation and would have been known for her uncleanliness. Ibig sabihin dahil siya po ay kinukonsider na unclean, dahil po ay siya ay dinudugo during that time kasi consider na unclean po yung ganon. So, walang gustong lumapit sa kanya, di ba? Even yung family niya, pinandidirihan po siya, kaibigan, kapitbahay, yung hirap na po siya physically. Tapos, wala pang gustong tumulong sa kanya. Walang may habag, walang iilan lang, pero yung tunay na may habag at pagmamahal sa kanya, natagpuan niya po kay Jesus. With just one touch. Actually, hindi naman siya sure kung ito talagang si Jesus na to, nakakapagpagaling, naglakas lang siya ng loob, nahawakan yung robe. Tapos, sipin nyo, sabi kanina, daughter. Tinawag siyang daughter. Di ba? Tinawag siyang daughter, yung feeling niya, di ba? She live in isolation, so feeling niya hindi na siya belong sa mundo. Di ba? Pero nung tinawag siya ni God ng daughter, nagkaroon siya ng feeling na belong siya to someone. Di ba? Na natagpuan niya po kay Jesus. Parang wow. Wow. Alam niyo po, nung binabasa ko to, sobrang ang sarap basahin kasi I felt the love of the King. I felt the love of God. Ito nga yung maaring hindi pa nito kilala si Lord. Di ba? Tinawag na daughter ng Lord at pinagaling. Sabihin na natin na maybe unbeliever pa ito. Di ba? Hindi pa siya tinatawag, but then pinagaling siya ng Lord. Di ba? Tinawag siya ng daughter. What more ikaw? What more tayo? That we are the sons and daughter of the King, of the Most High. What more can we expect? Sabi dito, we are the citizen of the kingdom of God. We have the favor and access from the King. We have given the authority, dominion, and power. What more can we ask for? What are we lacking for? Ano yung kulang sa buhay mo ngayon? Ano yung matagal mo nang pinagpipray? Ano yung matagal mo nang desire sa Lord? And sabi po dyan, desire for that one touch from the King, the touch of recuperation or the touch of healing. So tuloy po tayo sa story. Sabi dito sa verse 35, ayan. So, nung time po na yan, tapos na tayo sa isang story, may pangalawa pong story dito. Ayan, so habang kinakausap po ni Jesus itong babae, so merong lumapit kay Jairus at nagbalita sa kanya, Jairus, yung anak mo patay na. 'Di ba? Wala na, wag mo nang istorbohin yung si Rabbi, 'di ba? Wag mo nang istorbohin yung si teacher. Pero sabi dito ni Jesus, narinig yun ni Jesus. At anong sabi niya kay Jairus? Don't be afraid, just have faith. Tapos pinatigil na ni Lord yung crowd. And hindi niya hinayaan anyone na pumasok except yung tatlo. 'Di ba? At syempre yung magulang ng bata. So kanina, yung binasa po natin, ang sabi doon, daughter, your faith has made you well. And sabi dito sa binasa natin ngayon, just have faith. Notice the differences of these two people, of these two scenarios. Pero pareho sila ng kailangan, 'di ba? Different, pero pareho ng kailangan, which is healing. One word lang na sinabi ng Lord, faith, 'di ba? Remember yung title po nito, yung Jesus, the process of healing. So yung isa may faith, at yung isa may faith din naman. Tama? May faith din naman, pero mas need niya pang manampalataya. Kaya sinabi ng Lord, just have faith. Diba? Yung isa may faith na. Sang ka dun. Diba? Sang ka dun, kapatid. Yung isa may faith, yung isa may faith din naman, pero mas need niya. Both unclean yung woman. Pero yung isa bleeding, yung isa ay patay na. But it didn't stop God. Diba? So, sabi nga kanina sa awit natin, for who can stop the Lord Almighty? No one. Tama po? So, sabi po rito, proceed tayo. Sabi dyan, so pinahinto na ni Lord, tapos pumunta na siya doon sa bahay nila Jairus. Then nakita niya yung mga commotion ng mga tao, nagkakagulo sila, nagiiyakan, kasi nga, patay na daw eh. Diba? Patay na. Pero sabi dyan ni Jesus,
Ano bang iniiyak nyo dyan? Ano tong kaguluhan na to? Itong bata na to, hindi pa yan patay. Tulog lang. Tulog lang. 'Di ba? Alam mo yun, na-amaze ako sa Lord dito kasi sa gitna ng kaguluhan, 'di ba? Ang gulo ng paligid, may worry, may doubt, 'di ba? Yung isa nag-iisip pa kung paano gagawin yung funeral. Advance mag-isip, ganun, 'di ba? May warning, sadness, brokenness, puno ng ingay sa paligid eh. Pero there is one man who is not distracted. There is one man who is calm. 'Di ba? Calm lang siya, gentle, and know what he is doing. And that is Jesus. Tama po ba? Kahit pinagtatawanan na siya, sabi dito, ano pinagsasabi mo, Jesus? Hindi pa siya patay. Tignan mo, punta ka doon. Patay na nga eh, 'di ba? Sabi diyan, no, the crowd laughed at him. 'Di ba? Pero ang sabi niya, sige, umalis na kayong lahat. 'Di ba? Umalis na kayo. Pumunta, doon muna kayo, 'di ba? At siya po ay pumunta sa taas ng room, kasama ng father, mother, at yung 3 disciples. Tapos, sabi dito, pinaalis niya yon. He chose to be still because He is God. He chose silence despite nung noises around Him. And sabi po dito, sa verse 41, anong ginawa ng Lord? Hinawakan niya. He touched her. Tama po ba? At sinabi niya itong salita na to, which mean, little girl, get up. Little girl, arise. Arise. Arise ka na pagkatulog mo. Diba? At syempre, ano po nangyari dyan? The girl who was 12 years old immediately stood up and walked around. And all people there, they were rejoicing. Diba? They were overwhelmed and totally amazed. Diba? Sobrang saya niya kasi sino ba naman yung nabuhay, di ba? Nagkaroon siya ng bagong buhay. Remember yung sabi ko kanina, this is the month of Adar. This is the month, the season of rejoicing. Di ba? With that one touch, sabi dito, it changes the atmosphere of mourning and sadness to dancing and joy. Anyone need that touch? Anyone need that touch that can change the atmosphere? From mourning to sadness to dancing and joy. Just ask the Lord. Just ask God, Lord, gusto ko yun. Lord, gusto ko rin mangyari yun sa akin. Diba? And thank you po, Lord. Thank you po, Lord. Sabi dito, 2 women who need healing from their body, soul, and spirit. 2 babae na hindi kilala sa Lord, pero na-encounter siya in that situation. 2 babae na considered as unclean kasi yung isa, yung blood, and also yung patay po, they are considered as unclean. Ayan. But cleansed by Jesus. 2 babae that are unnamed, hindi naman po pinangalanan sila sa Bible. Wala po kayo makikitang name, but then they are called as daughter, as sons. Diba? Sabi dito, 2 women na naka-experience nung touch and was restored. 2 babae na naka-receive ng new life from Christ. 1 who is bleeding for 12 years and 1 who is 12 years old. Pansinin niyo po. 1 who is bleeding for 12 years and 1 who is 12 years old. Ano po yung common? 12. What is the significance of 12? Sabi dito sa Google. 12 can be found in 187 places in the Bible. Revelation alone has 22 occurrences of the number. Alam niyo po ba, ang meaning pala ng 12, na-amaze ako nung nakita ko to, they considered as perfect number. And it symbolizes God's power and authority. Wow! Diba? As well as serving as a perfect governmental foundation. And also, it symbolizes completeness. Amen? Diba? Kasi yung nation ng Israel, anong meron? 12 tribes of Israel, diba? So, if you know, marami pa yan. Actually, marami pa ito. Pero tandaan natin, kapatid, perfect number. God's power and authority. What happened with that God's power and authority? Nagkaroon ng completeness yung 2 babae. Tama po ba? Again,
Two problems, the bleeding woman and the one na namatay, na anak ni Jairus. Two problems, kapatid. Two. Tandaan po natin, two problems with one solution. Faith. That is faith. Sabi ng Lord, we need to have faith like a mustard seed. Sabi ng disciples sa kanya, Lord, increase our faith. Pero sinabi ng Lord, faith is not about the size, but faith is about the one whom you put your faith into, which is God. God. Ano or sino si God sa situation mo ngayon? Ano yung meron ka ngayon? Ano yung pinagdadaanan mo ngayon? Sino si God sa buhay mo ngayon? Hindi pala nakikita. Ayan. So, maybe it's the El Shaddai, Great I Am, Good Shepherd, Jehovah Jireh, Jehovah Nisi, Jehovah Shalom, Jehovah Kadesh, Yahweh Elohim, Yahweh Sidkinu, Yahweh Rohai, Yahweh Shammah, Lion of Judah, Lamb of God, the Alpha and Omega, the El Gibhor, Abba Father, Strong Tower, Yeshua, El Roi, El Olam, Adonai, Yahweh. Nag-advance. So, ibig sabihin, kapatid, ano man yung sitwasyon mo, sino si God sa buhay mo ngayon? Sa mga names na yan. Ang daming names ng Lord. Ilan lang po yan, mga kapatid, if you can search. If makikita pala natin doon sa ating gilid, yung supernatural now, di ba? Yan po yung mga names ng Lord. Ang dami. Ang dami ng names ng Lord. So, sa sitwasyon na meron kang ngayon, ano or sino yung tinatawag mo na Lord? Diba? So, in the field of doubt, plant the seed of faith and God will bring the rain. Kapatid, sa field ng doubt, you plant the seed of faith and God will bring the rain. Now we have learned that the touch of protection kanina and the touch of healing is available for us if we will just wait and have faith. If we will just wait and have faith. Now, meron pong pangatlong touch na nakita nyo na kanina. Ayan. There's this touch that is always available and free. Ano pong yun? The touch of salvation. So, sabi nga po dyan, gaya po ng bleeding woman na for sure, ilan ito sa mga nararamdaman niya. Hindi na niya alam kung kanino siya magtitiwala. Number one, walang malalapitan ng tulong. Tinulungan niya na yung iba, pero nung siya yung may kailangan, siya yung iniwan. Diba? Kinot siya, pinaalis, kinonsider na marumi, at iniwang mag-isa. Then last, yung gumawa naman siya ng mabuti sa tao, pero ang kapalit ay kasamaan at marami pa. For sure, marami naramdaman yung babae. Nakarelate ka ba doon sa mga yun? Diba? Pero alam niyo yun, valid naman po yung nararamdaman niya. Hindi naman niya kasalanan magkasakit, tama? Hindi naman niya ginusto yun. Hindi niya gusto na gano'n at maranasan yun, pero inalaw po ng Lord yun na mangyari sa kanya. Para ano? Para ma-reveal yung glory ng Panginoon sa buhay mo. Tama po ba? Minsan, alam nyo, mga kapatid, huwag natin baliwalain or alisan yung season of mourning or sadness o ano man season na pinagdadaanan mo ngayon. Kasi malay mo, yan pala yung kailangan mo palang dumaan ng process. Kailangan mo palang pagdaanan yan para ma-receive mo yung true way of healing. Yung true touch of healing ng Panginoon. Kapatid, your faith will ascend. Kapag hinayaan mo na pagdaanan yung process na yun, your faith will arise. Your faith will increase. Your faith will ascend. Kaya nga, keep coming to Jesus. Keep coming to Jesus. So, sabi po dito, siguro share ko lang yung personal testimony ko na po. Alam niyo po, hindi ko po alam kasi kung na-share ko na ito before. Dati kasi, may time po na sobrang, nandun din ako sa wilderness. Ayan, dumaan po ako doon. Tapos, alam niyo, may sitwasyon kasi sa buhay ko na ako ay, masasabi kong talagang, wow, ito yung wilderness ko, ito yung darkness ng buhay ko. Sobrang down po talaga ako. Nagkaroon ako ng brokenness sa akin talaga, sa family, sa relationship. Naranasan ko yung time na yun. And alam nyo, yung moment na yun, tumanggap po ako sa Lord 2004. Ayan. So,
Noong time na yun, syempre hindi pa ako ganun kaseryoso siguro that time. And then, nung season na to, siguro at the age of 17 ako, naranasan ko yung ganitong sitwasyon. Kung saan, dahil sobrang down ko na, yung wala akong malapitan, feeling ko wala akong malapitan, wala akong mapuntahan, lahat iniwan ako, nireject ako, everything, lahat na naranasan ko yun. Alam niyo nasan ako nun? Nasa darkness ako nun. Alam niyo po yung ginawa ko? May kinuha ako na kutsilyo. Ayan. So, kumuha po ako ng kutsilyo. In short, muntikan po ako magpakamatay. Alam mo yung time na hahawakan ko ng kutsilyo, magpapakamatay na ako. Then, habang tumutugtog yung worship song doon sa kwarto ko na yon, alam nyo, napapikit lang ako, binitawan ko yung kutsilyo that time. Tapos napapikit ako. Pagpikit ko, sobrang liwanag. Sobrang liwanag po nung nakita ko. Then, tinawag po, narinig ko yung pangalan ko, tinawag ako ng Lord. At may binigay siya sa aking word. Kasi feeling ko that time, inapi ako para gano'n. So sabi ng Lord sa akin, the vengeance is mine, not yours. Kasi gusto ko na maghiganti. Diba, galit na galit ako. Pero sabi ng Lord, niremind ako ng Lord kung sino siya sa buhay ko. And that light, that moment na tinawag ako ng Lord, alam niyo po, after noon, simula noon, nag-commit na ako sa Panginoon. Nag-commit na ako sa Lord. Lord, binigay ko na yung buhay ko ng totoo sa Lord. Kasi 2004 ito, around, wag niyo na po pag-computin kung anong taon yon. Pero mga bandang, 17, ganyan. So, and that time, nakatanggap po ako ng healing from pain and brokenness. So, alam niyo po yun, minsan tayo sa buhay natin may mga sitwasyon na ganun din, ipaparanas sa atin ng Lord yun. Pero ito ang sabi niya, keep coming to me, draw yourself to me. Sinasabi po ito ng Lord. So, alam niyo yun, dalawang women, minute ni Jesus sa ganung sitwasyon, di ba? At yung isa ay naging intentional po siya kay Lord. Pareho sila, na-meet naman nila ang Lord ng may peace kahit magulo yung sitwasyon. But then, despite ng sitwasyon na yon, alam nyo, si Lord, ang response niya, ang pag-respond niya doon is that He accepted, He has, etong yung grace and understanding niya sa woman na ito. Tinanggap niya itong babae na to at nag-offer ng peace at pinagaling niya sila. Pero itong bleeding woman, sabi dito, maaring mas matindi yung kanyang pinagdadaanan, di ba? Matindi yung dinadanas niya. Pero alam nyo, that moment, hindi lang physically natanggap niya, kundi even yung kanyang salvation mula kay Jesus. Sabi dito, she believes and make Jesus the Lord of her life. For sure, nung nakatanggap siya noon, syempre nagre-rejoice siya. Hindi natin alam, hindi na po nabanggit, pero maaring bumalik siya sa bayan niya, kung saan po siya nanggaling. Tapos nag-testify siya. Sinabi niya yung goodness ng Lord na ginawa sa kanya ng Lord. Uy, nakita na magaling na siya. Oh, ano nangyari sa'yo? Pinamalita niya yun. 'Di ba? Yung salvation na meron siya. For sure, marami yung na-touch nung salvation, na-touch nun, kaya nagkaroon ng acceptance, nagkaroon ng salvation, 'di ba? Kahit di nila literally naranasan, pero kahit doon lang sa story ng babae, 'di ba? Nag-share ka lang ng testimony mo. Nag-share ka lang sa iba how good yung God sa iyo. Marami po yung matatouch. Marami po yung masisave. Kaya kapatid, huwag tayong maging tahimik. Kailangan i-share natin yung word ng Lord. Sabi dyan, she had a little hope, maybe, that someday her Savior will come and rescue her. Maybe, alam niya naman that the Lord saves and heals, but then she patiently endures until Jesus comes to her rescue. Also, para po sa atin, ayan, na nakatanggap na, followers, disciple ng Lord, na minsan nagtatanong tayo sa Lord, Lord, ba't ganun? Yung feeling natin, Lord, bakit mas nauna siyang pinagaling? Ba't laging pinapagaling yun? Hindi naman siya naniniwala sa'yo. Diba? Na parang feeling mo, Lord, ba't nauuna siya mapagpala kaysa sa akin? Anak mo ko eh. Diba? Kaysa sa kanila na sometimes,
ito po yung totoo. Sometimes the Lord uses yung believers na maging instrument po sa iba. Believers, tayo po yun. Diba? Tayo na naniniwala at nag-accept ng salvation ng Panginoon. Na tayo ay ginagamit ng Lord as instrument. Diba? Even if hindi pa tayo nahihealed. Even if hindi pa natin nararanasan masagot yung prayers natin. Pero ito yung sinasabi ng Lord. Ginagamit tayo ng Lord kahit ganong sitwasyon. Why? Halimbawa sa isang servant, sa isang worker ng Lord, sa vineyard ng Lord. Diba? Parang siya may sakit, tapos nagtatanong siya sa Lord. Tapos sabi ng Lord sa kanya, you pray for healing. Tapos siya na servant, sasabihin niya, Lord, magpipray ako ng healing. Ako nga, hindi pa ako healed. Diba? Parang pwedeng, alam mo yun, parang we don't know diba? Parang pwede mong sabihin sa Lord, pwede ka magreklamo. Ako nga ganito, ganyan Pero alam niyo po, personally, nung ito po ay inaharal ko, sinasabi ng Lord sa akin, anak, inalaw ko yung sitwasyon mo na ganyan, na hindi ka pa healed, hindi ka pa okay. Sinabi ko, kinuman kita na gawin mo yan. Why? Para makita yung glory ko sa buhay mo. That you can still serve me, you can still be useful sa akin, kahit ganun yung sitwasyon nyo. Kahit ganun yung sitwasyon mo. Amen. So, kasi gustong ipakita ng Lord na kahit ganun yung pakiramdam natin, ano yung sikreto? Nagpapatuloy ka. Amen. You remain faithful. Diba? And we should remain faithful till the end, till Christ comes. Tama po ba? So dahil sa salvation, regardless kung na-experience na natin yung healing, yung answered prayers, but still, ito yung totoo, our faith continues. Tama po ba? Our faith continues. Sino po may faith dito? Say amen. Ayan, praise God. So we love God. We love God. Period. No ifs, no doubts. Tama po ba? No buts. So, sabi dito, malapit na po kung matapos. Hindi pa po pala yan. So, Jesus, who is our Redeemer, siya po yung ating Savior. Alam niyo po ba, He is always waiting sa mga tao na pwede niya pong magamit. Di ba? Ngayon pa lang tumitingin na sa Lord, sino kaya dito pwede kong gamitin? Sino kaya dito yung, yung faithful? Diba? He is always waiting for people that He can give His touch. Are you available? Are you ready? Are you teachable? Diba? Tayo po na nakatanggap nun ay kanyang instrumento para yung iba ay makatanggap din. Tama? So, hindi mo pa yun natatanggap yung touch na yun. Now is the time, kaya ka nandito. Kaya ka nakaupo dito. Tama po? If natanggap mo na to, it's your time to shine. It's your time to work out. Work out your salvation. Kasi yung kaaway, lahat gagawin niya. Di ba? Yung tinuruan ni Pastora Sheila, tag of war. Di ba? So, lahat gagawin ng kaaway para alam mo yun, ikaw ay malihis ng landas para mag-doubt ka sa salvation mo. Diba? Kailangan po nating maging committed sa Panginoon na magiging faithful tayo sa Kanya. Sino po yung faithful dito? Say amen. Amen. Ayan. Kapatid, kung ikaw ay worker, ikaw ay servant, ikaw ay committed servant ng Lord, God will touch people to give what you need. Tama po ba? Hindi ka na mag-aalala sa pangangailangan mo . Bakit? God can use people. God can touch people to give what you need. God can use situation also. Huwag ka mag-alala doon sa prayer, yung desire mo, yung sarili mong desire. Magpagamit ka lang sa Lord. Magpatuloy ka lang sa Lord. Si Lord bahala sa'yo. Tama po ba? Si Lord ang bahala sa'yo. Mananatiling tapat. Sabi dito, come, now is the time to share that touch to others. With one touch from God, everything changes. Transitions take place. And we need to let go of the things that hinder us in that season. Amen. Sabi dyan, in times of so much delay sa buhay mo, yung glory ng Panginoon, yung glory ng divine acceleration will shine to you and through us.
Tama? Things will speed up. God will not allow any way na mahinder pa. Ano man yung nakakapaghinder sa'yo, now is the time, now is the season that you will receive your answered prayers. Do you believe in that? Wala pong naniniwala. Amen. Now is the season, now is the time na ma-receive po natin yung answered prayer natin. Amen. Amen. So, ready na ba tayo sa touch na yon? Sabi dito, maging gaya po tayo ng Israelites who will not move outside the protection of God. That 12 years old child and bleeding woman who are so eager to receive that healing touch, and that someone, a committed servant of God, which is the third, which is you, diba? Who are willing to share yung salvation, yung good news sa iba. So, sabi po rito, if you are ready, let us declare this. 1, 2, 3, fire. 1, 2, 3, fire. 1, 2, 3, fire. Sabay-sabay po nating i-decree ito. 1, 2, 3, go. I am protected, I am selected, and I am blessed. Protected is the touch of protection. You are selected. You receive the touch of healing, recuperation, and you are blessed because you will receive the touch of salvation. Amen po. God was raising up kingdom people with an intense desire to serve Him, with love for Him, to be cleansed by Him, to be used by Him, to be healed by Him, to be delivered by Him, and to become committed to God. Keep coming to Jesus. Keep coming. Eagerly wait and serve and desire that one touch from our Father, our Savior, and the Holy Spirit. Shalom, shalom, which means completeness. To experience that touch, let's just apply it today. Let's just apply it today. Are you ready? Are you ready? So, pwede po ba tayong tumayo? Ayan na po pala. And pwede po bang, saglit lang, maghanap lang po tayo ng isang tao na hindi nyo kakilala. Mas maganda yung bago. And ang gawin po natin sa kanila, i-apply natin to today. Find someone whom you will touch. Diba? Pag pray mo, whatever it is, bigyan mo ng hug, whatever it is na i-lead sa inyo ng Lord, sige po, go. Tayo po ay ipag-pray lang po natin.
Ayan. Ayan. So, tapos na po ba lahat? Sige po, if tapos na lahat, tayo po ay manalangin. Tayo po ay pumikit at iyuko ang ating mga mata. Pwede ba na palakpakan lang natin ng Lord? Give your best clap offering. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Lord, you deserve all the honor, all the praises, all the thanksgiving, all the adoration, O God. You deserve it, Lord. You deserve it, O God. The glory is yours, not ours, Panginoon. Lord, right now, here we are, your people, eagerly desiring that one touch from you, God. One touch of protection, of healing, not just physically, God, but even yung soul, yung mind, O God, the spirit. Lord, with just one touch, it will change everything, Panginoon. God, let your people have faith more and more, exceedingly abundantly, beyond what can measure, Panginoon. God, we are ready to be used by you. If anyone is needing that touch, Panginoon, Lord, ikaw po'y ma-encounter nila today. Lord, maranasan nila yung touch na yun. God, hindi sila uuwi nang hindi nila nararanasan yun, Panginoon. And Lord, we are eagerly waiting for you, God. Lord, yung desire ng puso namin ng revival, Panginoon. But God, kami muna, Lord, yung marirevive. Kami muna yung mababago, Panginoon. Sa amin magsisimula ang lahat. But Lord, mangyayari yun with that one touch of the King. For we are in the kingdom of heaven. We are in the kingdom of God. We are your citizen. We are your people. We are here ready to say to you, yes, Lord. Yes, Lord. Salamat po, Lord. Pagpalain niyo po yung bawat isa, Panginoon. Ikaw po maluwalhati, maitaas, at mapapurihan. In Jesus Christ's name we pray. Amen.